Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, September 1, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Migos Project. Wala po. Sara Diskaya, dumalo na sa Senado. Kinwestiyon ng mga senador ukol sa kanyang kayamanan at umano'y ghost projects. Bagong DPWH Secretary Vince Tizon nanumpana. Lahat ng mga opisyal pinag-courtesy resignation. John-Vic Remulla iginiit na wala silang away ni ex-PNP Chief Torre. Alitan sa 8 billion peso budget insertion para sa rifle procurement. Itinanggi. Sa ibayong balita, mahigit 800 patay, 2,000 sugatan sa magnitude 6 na lindol sa Afghanistan. Sa showbiz, PBB ex-housemate Will Ashley may first solo concert. Brent Manalo at Esnir Ranolio tampok sa music video ng OPM rock band na The Juans. At maki-good vibes sa mga patok na memes ngayong simula ng Bird Month. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Humarap na sa Senado ang kontratistang si Sara Diskaya para sa investigasyon sa flood control projects. Inamin ni Diskaya na mahigit 200 ang DPWH projects ng kanyang kumpanya sa buong bansa. Pero iginiit na wala silang ghost projects. Samantala, ginisa naman siya ng mga senador ukol sa kanyang kayamanan. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yan ang depensa ng kontratistang si Sara Diskaya ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa manoy manumalyang flood control projects. Kinwestiyon ng mga senador kung saan nanggaling ang yaman ni Diskaya kabilang ang mga luxury cars. When I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. Isang kumpanya ni Diskaya sa 15 contractors na nasa listahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kamakailan na naka-corner ng flood control projects mula 2022 na nagkakahalaga ng 100 billion pesos. We're outside of Metro Manila. We have in Romblon, Cebu, Bohol, Bacolod, Zamboanga. Hindi naman po kami namimili ng lugar. Migos Project. Wala po. Inamin din ni Diskaya na pag-aari niya ang 8 pang construction companies. Ikaw, nandyan ang pangalan mo, oh. Si Sara Rowena Diskaya. Kaya hindi mo mapapagkaila eh. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? He's one of our employees. Oh, dami. Sino si Gerald William Diskaya? He's my eldest son. Ikaw ang may-ari. Tama? Part owner po. Sa higit 200 projects na nakuha ng mga pag-aaring kumpanya ni Diskaya, tanong ng mga senador, kaya nyo ba talaga pagsabay-sabayin yung mga construction, mga proyekto ninyo? Paano nyo nagagawa ito? Yes po, we have sufficient employees naman that can carry out and execute the project. Okay, ilan ba yung mga empleyado ninyo? In the office po, mga 200 plus. Kaya tanong ni Senate Majority Leader Joel Villanueva kay Diskaya, nagpapahiram ba kayo ng lisensya? Sorry po, hindi po.
to lahat ng nakalagay po sa inyo dun sa 30 billion in the past 3 years ay kayo ho talaga lahat ang gumawa? Yes po. Sunod na ginisa sa pagdinig ang may-ari ng Wawaw Builders na si Mark Alan Arevalo matapos na unang madiskubre sa pagdinig na sila ang nasa likod ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan na higit 5.9 billion pesos ang halaga. Hindi makasagot ng diretso si Arevalo kay Villanueva habang nakayuko. I invoke my rights for self-incrimination, Your Honor. My God, ang bira ka, sasagot ka ng ganyan, ghost project? Parang tinatanong ka kung tao ka, hindi mo alam kung tao ka? Kalaunan, Bine-verify pa po namin, Your Honor, kung meron po talaga. Ano ka ba sa Wawaw? Are you the owner? Yes po, Your And Honor. you should know. itutuloy ng Blue Ribbon Committee sa susunod na Lunes, September 8 ang pagdinig. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lilikha ng isang independent commission sa pamamagitan ng executive order para imbestigahan ang anomalya sa mga flood control projects ng DPWH. Sa pamamagitan nito, malalaman kung kakasuhan sa Ombudsman o DOJ ang mga sangkot sa katiwalian. Gayunpaman, hindi pa tukoy ang istruktura ng komisyon kung ilang miyembro at sino ang mangunguna rito. Iginiit din ng Pangulo na kakailanganin ng komisyon ang mga forensic investigator, mga abogado at prosecutor para tumutok sa ebidensya at magrekomenda ng aksyon laban sa mga sangkot. And they will put together that information and make the recommendation to either DOJ or the Ombudsman, depending on who is found to be liable for some of these nefarious activities. Opisyal nang nanumpa bilang bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways si dating Transport Secretary Vince Dizon. Ito ay matapos tanggapin ng Pangulo ang resignation ni Manuel Bonoan nitong linggo. Sa unang araw naman sa kanyang serbisyo sa DPWH, mandato ni Dizon pagsumitihin ng courtesy resignation ang lahat ng opisyal ng ahensya bilang paglilinis sa korupsyong bumabalot dito. Ang Balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. He's done a very good job sa DOTR. Bonoan is out, Dizon is in. Opisyal na ngang bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways si dating Transportation Secretary Vince Dizon. Ngayong Lunes sa unang araw nga ng Setyembre, nanumpa na si Dizon sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Ito'y matapos tanggapin ng Pangulo ang resignation ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan nitong linggo. I think it was Secretary Bonoan who said that he took responsibility because it was under all of these things happened, all of these problems happened under his watch. Aniya misyon ngayon ni Dizon na linisin ang korupsyon sa ahensya, tuldukan ng sistema ng ghost projects at siguruhing tamang nagagastos ang bawat sentimong nakalaan para sa mga proyekto ng administrasyon para sa taong bayan. I think he's already set the stage for all of the things that we need to do. So pwede na niyang iwanan and go to Public Works because he's also familiar with the workings of the Department of Public Works and Highways. Suportado naman ng ilang mga senador ang appointment ni Dizon, gaya ni Senator Joel Villanueva na kumpiyansang malaki ang magiging gampanin ni Dizon sa paglilinis sa ahensya. Para naman kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Ejercito Estrada, sang-ayon siya sa klase ng pamamalakad ni Dizon sa DOTR noon. Mabigat na pagsubok at responsibilidad, pero naway gawing oportunidad para patinuin ang ahensya. Yan naman ang mensahe ni Senate President Chis Escudero kay Dizon. Habang si Senator Win Gatchalian, tiwalang mapapanagot ni Dizon ang mga korap na opisyales at kontratista nang hindi siya nakahaluan ng korupsyon. Kaya mandato ngayon ng kalihim. Ang unang-una ko pong order na igagabas ay ang pag-order ng courtesy resignations top to bottom. USEC, ASEC, Division Head, Regional Director hanggang District Engineer ng buong bansa. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Matapos ang courtesy resignation, magsasagawa ang departamento ng masusing review sa lahat ng mga personnel para matukoy sino-sino nga bang dapat niyang makasama sa pagtugon sa korupsyon at sa mga aniyay nakakagalit na mga sangkot sa substandard at incomplete flood control projects.
At para sa mga kurakot na opisyal, ang utos ng ating Pangulo, hanapin yung mga yun. At tanggalin sa pwesto at kasuhan. Yun po ang unang gagawin natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo. bagaman aminado si Dizon na magiging mahirap ang bago niyang responsibilidad, tiniyak niyang gagawin ang nararapat para maalis ang korupsyon sa ahensya at maibalik ang tiwala ng taong bayan. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Sa labas ng bansa, pumalo na sa mahigit 800 ang patay at mahigit 1,000 ang sugatan matapos ang magnitude 6 na lindol na yumanig sa Afghanistan. Ayon sa Taliban officials, tumama ang lindol sa bahagi ng Jalalabad, malapit sa hangganan o border ng Pakistan, batay sa US Geological Survey. Ayon sa Afghan Public Health Ministry, nasa liblib na bundok ang sentro ng lindol, kaya matagal ang pagkuha ng kumpletong impormasyon sa bilang ng mga nasawi at halaga ng pinsala. Patuloy naman ang malawakang rescue operation sa mga napinsalang komunidad. Para sa mga motorista, magpakarga na po kung kaya pang umabot dahil epektibo bukas Martes ang dagdag presyo sa produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nasa 70 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina, gayon din sa kerosene. Piso naman ang taas presyo sa kada litro ng diesel. Bunsod pa rin ito ng girian sa pagitan ng Ukraine at Russia. At ito nga ang panibagong oil price hike na sasalubong sa Vermont. Epektibo na ngayong September 1 ang 60-day suspension ng pag-aangkat ng regular at well-milled rice matapos ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Base ito sa Executive Order 93 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayon sa Department of Agriculture, malakas ang produksyon ng bigas sa bansa sa unang bahagi ng 2025 kasabay ng pagdagsa ng pag-aangkat ng bigas na sakop ng pagbaba ng taripa. Kaya agad bumulusok ang presyo sa mga pamilihan. Layunin ng suspension na tulungan ng mga lokal na magsasaka na maibenta ang kanilang palay sa makatarungang halaga at mapanatili ang presyo sa gitna ng ani. Mga ka-A to Z, good news po dahil simula ngayong Setyembre tataas ang pensyon ng mahigit 3.8 million na mga miyembro ng Social Security System o SSS nang hindi po tumataas ang contribution. Ito'y matapos nang aprubahan ng Social Security Commission ang Pension Reform Program alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at matapos ang consultation kay Finance Secretary Ralph Recto. Hahatiin sa 3 taon ang dagdag benepisyo na ito kung saan may 10% uplift sa retirement at disability pensioners, 5% naman sa survivor pensioners. Sa kabuuan, aabot sa 33% ang dagdag sa pension pagdating ng 2027. Tiniyak naman ng State Insurance Company na walang dagdag na kontribusyon para sa mga miyembro at nananatili ring matibay ang pondo ng SSS. Inaasahang magbibigay ito ng mahigit 92 billion pesos sa ekonomiya hanggang 2027. Another water birth for Colleen Garcia. Sa ikalawang pagkakataon, muling nagsilang ng healthy baby boy sa pamamagitan ng water birth o yung panganganak sa tubig ang actress host na si Colleen Garcia Crawford. Sa IG, ibinahagi ni Colleen ang kanyang naging journey sa panganganak. Ayon sa actress, August 17 pa nang kanyang isilang ang pangalawa nilang anak na lalaki ni Billy Crawford na pinangalanang si Austin. Ayon kay Colleen, wala na sana sa kanyang plano ng paghahanda ng ganong uri ng panganganak ang biglaang paglabas ni Baby Austin. Ipinasilip rin niya ang ilang snaps matapos ang tagumpay na birthing. Very happy naman ang married couple nang mahagkan nila ang kanilang healthy baby boy. Congratulations to you, Colleen and Billy. Susunod, John Vic Remulla iginiit. Wala silang away ni ex-PNP Chief Torre. Alitan sa 8 billion peso budget insertion umano para sa rifle procurement, itinanggi.
At sa showbiz, PBB ex-housemate Will Ashley, Brent Manalo at Esni Ranollo, saan na nga ba sila busy ngayon? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sumuko na ang suspect sa pamamaril sa isang Meralco technician sa Dasmariñas, Cavite ngayong Lunes ng umaga, September 1. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nakipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan at mga barangay para matunton ng suspect na itinurn over sa PNP. Road rage o pagkakainitan sa kalsada ang naging sanhi ng krimen base sa investigasyon ng Dasmariñas City Police. Narecover ng pulisya ang sasakyan ng suspect na nagbigay daan sa pagkakakilanlan nito. Iniimbestigahan din kung bakit may dalang barilang suspect na nagtatrabaho bilang driver. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect at maharap sa kasong murder. Because Mayor Advincula and Governor Beng Remulla, who pursued the case, working through barangay authorities to locate the suspect and to turn over the suspect. So today we turn over the suspect to the PNP and we consider this a crime solved situation. Nagsorry si Interior Secretary John Vic Remulla dahil nahuli ang pag-anunsyo ng suspensyon ng klase at trabaho sa gobyerno nitong Lunes sa maraming lugar sa bansa dahil sa biglaang pagbabago ng panahon. Ayon sa kalihim, nasa Bicol at Visayas ang weather system o yung sama ng panahon nitong linggo ng gabi. Pero biglaan niyang nag-iba pagsapit ng Lunes ng madaling araw at umaga na nang malaman niya ito. Dagdag ni Remulla, dito lang napagdesisyonan ng NDRRMC na isuspindi ang klase. Aminado rin siya sa mga batikos hinggil sa delayed na anunsyo pero giit niya na makakaasa ang publiko sa forecast ng Pag-asa at NDRRMC. Magkamali ako ron. Okay, let me explain. As of 10 p.m. last night, the weather system was passing through Bicol and Visayas. Pero meron palang weather system up north, di ba? 3 a.m. na-realize na nagdi-deviate na siya ng course. Nabasa ko siya at 5 a.m. pagising ko. Sa ibang balita, iginiit ni Interior Secretary John Vic Remulla na wala silang alitan ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Itinatanggi ng kalihim na tinanggal sa pwesto si Torre dahil sa hindi pagkakasundo sa 8 billion peso na budget insertion para sa rifle procurement ng PNP. Si Kim Salinas, may balitang A to Z. Ngayon pinag-aaway kami, ang tingin ko. And I still maintain and I would like to give him credit na tinanggihan niya talaga as I recommended. Binasag ni Interior Secretary John Vic Remulla ang mga espekulasyong kaya natanggal bilang PNP Chief si Nicolas Torre III ay dahil sa pagtutol ng general sa 8 bilyong pisong rifle procurement ng PNP. Ayon kay Remulla, siya mismo ang sumangguni kay Torre ukol sa naturang budget proposal. There was a request emanating from a request that landed on my table asking for me to sign a congressional insertion of 8 billion pesos worth of rifles for the use of the PNP. Paliwanag ni Remulla, hindi saklaw ng kapangyarihan ng DILG ang pagbili ng mga armas. Nang idulog niya ang budget proposal, malinaw ani ang paliwanag ni Torre para tutulan ang pagbili ng karagdagang rifles. These are exact words. Sir, we do not need the rifles. We are 95% compliant with the requirements of the PNP at para bumili pa tayo ay hindi na kailangan. I concurred with him. Nag-agree kami. Samantala, iginiit ng National Police Commission ang dokumentong kumakalat sa social media na hindi pumirma si General Torre ay hindi tungkol sa pagbili ng armas kundi sa reassignment ng ilang opisyal. It is not about rifles. It is about designations to third-level positions. Kung sino naman yung creative na nag-Photoshop nun, trying to impute malice to the DILG Secretary, to the National Police Commission, that is totally not true. Nilinaw rin ng bagong PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na wala sa pondo ng pulisya ang tinutukoy na 8 billion pesos. With regards to that fund,
Of course, when I look at initially at the funds of the PNP, nowhere I can find that 8 billion. Dagdag pa ni Remulla, hindi siya sang-ayon sa mga congressional insertions na tulad nito at makikita aniya sa record ng Department of Budget and Management ang katotohanan. Safe to say, it was a congressional insertion. So it came from that office, from the Congress. I won't name na kung sinong nagsasabi sa akin. But if there is a further inquiry, I can present all the papers. Giit pa ng kalihim, maayos ang kanyang relasyon kay Torre at wala silang pinag-awayan tungkol dito. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Itinatanggi ng Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na may quota arrests sa pulisya. Kabaligtaran sa naunang utos ni dating Chief General Nicolas Torre III na gawing basehan ng performance ang magiging bilang ng mga naaresto. Giit ni Nartates, nakabatay sa intel ang mga operasyon at nakatuon sa paghuli ng mga wanted na persons. Dagdag niya, ipagpapatuloy niya ang operasyon kontra droga pero handang rebisahin ang mga plano kung kailangan. Samantala, iginigiit ng PNP na bumaba ang kriminalidad sa bansa kasunod ng inilabas na travel advisory ng China nitong August 30 na nagbababala sa kanilang mga mamamayang bibiyahe sa Pilipinas. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, bumaba ng 16% ang focus at index crimes mula 27,000 na kaso noong 2024 hanggang 22,000 ngayong taon, Enero hanggang Agosto. Sumampa na sa 6 patay sa isinasagawang nationwide protest sa Indonesia matapos umalma ang marami sa umano'y maluhong allowance at benepisyo ng mga mambabatas. Libo-libong mamamayan ang nagrarally ngayon sa capital na Jakarta. Gayon din sa Palembang, Borneo at Java. Dahil rito, nag-deploy na ng militar sa Jakarta at may mga nakahilera na ring armored vehicles sa paligid ng Parliament at Presidential Palace. Suspendido na rin ang face-to-face classes sa mga paaralan at naka-work from home na ang mga civil servants. Ito na ang pinakamalaking unrest sa ilalim ng pamumuno ni President Prabowo Subianto. Big blessings ngang may tuturing ang nararanasang kabi-kabilang proyekto ng PBB ex-housemates na naging matunog lalo ang mga pangalan matapos ang kanilang big night. Makichika tayo sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Will's Big Night. Yes, you heard it right. For the first time, ang tinaguriang The Nation's Son na katatapos lang na Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, abay magkakaroon lang naman ng solo concert. Yan si PBB Celebrity ex-housemate Will Ashley. Kumpirmado mismo yan ni Will sa kanyang Instagram. Makikita rin sa poster ang detalye para sa naturang concert with ticket prices na siguradong afford ng mga ka-A to Z nating concert goers. Gaganapin ang pinamagatang Stage Nova Will Ashley concert sa October 18 sa New Frontier Theater. Bukod dyan, inaabangan na rin ang much-awaited upcoming movie na kinabibilangan ni Will na Bar Boys After School na sequel ng Bar Boys directed by Kip Obanda. Makakasama ng aktor ang ilan pang mahuhusay na artista gaya ni Carlo Aquino, Rocco Nacino, Enzo Pineda, Kian Cipriano, Glyza De Castro at marami pang iba. Samantala, kung si Will may concert, ang Bresneer may music video. Power collab ang PBB ex-housemates na sina Brent Manalo at Esnir Ranolio matapos bumida sa music video ng Ako Na Lang, ang latest single ng OPM rock band na The Ones. Sa inilabas na music video, tila magka-eskwela sa kwento ang dalawa kung saan kapwa sila humahanga. Tungkol ang kwento ng awitin sa mga taong totoo magmahal ngunit madalas ang pagkabigo. Isang araw pa nga lang ang nakakaraan nang i-upload ang naturang music video, ngunit umabot na agad ito sa mahigit 200,000 views sa YouTube. More projects to come, ex-housemates!
Para sa balita A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sa aming pagbabalik, official Burr month na, patok na Christmas caroler ng Pilipinas na si Jose Marichan. Narinig na ba ninyong nangaroling? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Happy first day of September, mga ka-A to Z. Para sa ating mga Pinoy, ang simula ng Burr months, unofficial start na rin ng Christmas season sa bansa. Ramdam niyo na rin ba ang Christmas spirit? Kung hindi pa, abamaki good Christmas vibes sa Balitang A to Z ni Rod Garabot. – 115 days pa bago magpasko. Pero para sa ating mga Pinoy, ang start ng Setyembre, start na rin ang excitement para sa hinihintay na Pasko. At ang biro sa internet at mga memes, oras na para lumabas ang tinaguriang ama ng Pinoy Christmas carols. Dahil matapos nga ang ilang buwang pagsilip, finally, ayan na siya, tsan-tsananan, si Jose Marichan. Never I see girls and boys selling lanterns on the street. At sa programang It's Showtime, buena manong nangangaroling ang nagpasikat ng pinakamamahal nating awiting pamasko sa bansa. God has blessed me with a gift of music. Yes. Yeah. I feel much younger every Christmas season. Bukod kay Jose Marichan, may ilang early birds din na nagkabit na agad ng decors. At asahan nga na sa mga susunod na araw pa ay mas magniningning ang paligid para sa sinasabing longest Christmas season in the world dito sa Philippines. What's up, madlang people? Super advance Merry Christmas mula sa amin para sa Balitang A to Z, Rod Garabot. Super advance. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ngayong Lunes ay mula sa dakilang lumpo na ating bayani na si Apolinario Mabini. Paalala niya, ang pamahalaang tapat at bukas sa mamamayan ang siyang nagpapatunay na ito ay para sa bayan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!